Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay atres ng April, April 3, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:30 ng umaga. Miyerkules at medyo magandang panahon. Ah, Maliwanag o maaliwalas po. Nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa ah, kay Kibuloy, yung the last state of the man Kibuloy is worse than the first. Yan po ang topic ko sa ngayon. Actually, naitopic ko na ito pero isang verse lang ang ginamit ko ata. Isang verse lang. Ngayon, kumuha ako ng 4 na verse para sigurado. At nakikita ko kasi na ang mga tao po ay nagtatanong o ang mga vloggers ay nagtatanong, bakit ganun? Bakit nagkaganon si Kibuloy? O bakit humantong sa ganyan? Yan po ang nakikita ko na question mark sa mga tao o sa mga vloggers, pero hindi nasasagot. Opo. Sasagutin ko po ngayon yan. The last state of the man Kibuloy is worse than the first. At kaninang umaga, kaninang alas 5, nagbukas ako ng YouTube, ay ang balita ngayon ay pinasukan na ng NBI, yung NBI at saka kapulisan, yung compound. At may nadakip na yung kasangkot doon sa kaso at mayroon ding sumurinder na. Ayan po pero wala si Kibuloy. Hindi nakita o hindi nahuli. Yan po ang magandang balita ngayon. Pinasukan na ng kapulisan at ng NBI, may nahuli at may nag-surrender. Ayan po. Pero ang tatalakayin ko ngayon ay itong sinasabi ko na ang mga tao po ay nagtatanong, bakit ganyan si Kibuloy? Opo, bakit ko magsalita siya ganun? Opo, bakit kung mangaral siya ay parang sigurado niya? Opo. O parang alam natin na kasinungalingan yun, pero wala yun sa kanya. Ayun po isang example po ay, ang sabi niya ay, kung hindi kayo dadaan sa akin, sabi niya kung hindi kayo dadaan sa akin, ay hindi kayo makakapunta ng langit. Hindi ba? Ganun ang sinasabi niya Ay pero po yun ay si Jesus Christ po ang nagsalita noon. Na hindi pa ganun ang salita. Hindi ganun ang salita. Iba po ang salita ni Jesus Christ. Walang pagmamataas. Napaka laking diferensya. Opo. Ang sinabi po ni Jesus Christ, no one can come. Pero hindi niya sinabi na ako lang. Hindi niya sinabi. Pero si Kibuloy ay ang sabi niya ay kung hindi kayo dadaan sa akin, sabi niya hindi kayo makakapunta ng langit. O hindi kayo makakapunta ng langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Sabi niya ay bakit ganun? Ay kung patay na siya ay paano kanyan? At saka isa po, kaya niya sinasabi yan ay niluluko niya yung mga members niya.
Opo. Na sa palagay ko hindi nagbabasa. Kasi kung nagbabasa ka at nakita mo na sinabi ni Jesus Christ yan, ay bakit niya aariin, hindi ba? O bakit yung mga sinasabi ni Jesus Christ ay siya na ang kumukuha at ilalapat niya sa kanya, hindi ba? Bakit siya na ang gagawa? Mali eh. Alalahanin natin na si Lucifer ay pinalaya doon sa langit dahil yan ang gusto niya na siya din ay sambahin. Opo. Hindi po masama na ipanalangin natin na tayo ay maging katulad ni Kristo. Hindi po masama. Marami pong ganyan, to be like Him. Panalangin po din yan ng mga propeta o ng mga disipulo, to be like Him. Pero hindi yun para ikaw ang sambahin. Ayan po. Kaya nga, napakaliit na distansya lang yan eh. Kung sasabihin mo na gusto ko ganun maging kay Kristo, pwede yun. Kung gusto mo lang kunin yung mga katangian niya. Pero pag gusto mong kunin para ikaw ay sambahin, ay iba na yan. Opo. Ulitin ko po ang tatalakayin ko po dito ay the last state of the mankibuloy is worse than the first. Ayan po. At gagamitin ko po ang Biblia para ipaliwanag yan. Pero ito nga, itong Matthew 12, alam ko, ginamit ko na ito. Matthew 12:43 hanggang 45. Alam ko, na-discuss ko na ito eh. Pero nga, mahirap kayong maniwala eh kung isa lang ang verse. Kailangan may sinulat ang Hebrew, may sinulat si Paul at saka si Peter. Ayan po, para maniwala kayo. Pero alam ko, halos lahat nagsulat sila ng ganito. Kung ano man yung sinasabi ni Jesus Christ, inexplain nila o ipinaliwanag nila ng mahaba. Ganun yan. Kaya hindi pwedeng magkamali eh. May paliwanag po eh. O may follow up ang tawag dyan. May follow up yung ibang disipulo. Ganun po, Ngayon, ang problema kasi hindi nababasa hindi natin nababasa yung sinulat ng mga disipulo. Kung makabasa tayo ng 3 o 2 na sumususog, madali tayong maniwala. Kaya nga, iyan po ang trabaho ko. Iyan ang gagawin ko para maliwanag o maniwala po tayo. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo munang pasalamatan ko muna itong mga vloggers, itong mga subscriber. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elinita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio,
Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rufino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Sherer Andres, Hermihiner Dogarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lenny Sumintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyong walang sawang pakikinig ay nagiging inspirado po ako na mag-vlog tuwing umaga po from 6:30 to 7 o'clock. At ito naman po ang mga nire-recommenda ko ng mga vloggers na ating suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, SG Pichay, Kapihan ni Art Tago, Dimjus Journey, Kakamping at Ang Batas with Attorney Claire Castro. At saka yung isa pala, yung si Waldi Carbonil. Opo, matagal siyang nawala dahil nagkasakit pala siya. Opo, ngayon ay bumabanat na naman siya. O sige po, at ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na totoo yung mga sinasabi nila at para sa bayan, sa ikabubuti po ng bayan. O sige po, at punta na po tayo sa ating main topic. The last state of Mankibuloy is worse than the first. Matthew 12:43 hanggang 45. Si Jesus Christ po nagsalita nito, when an evil spirit comes out of a man, it passes through and places seeking arid places. Arid means dry places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. On its return, it finds the house vacant, swept, clean, and put in order. Then it goes and bring with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and dwell there, and the final plight of the man is worse than the first. So will it be with this wicked generation. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Opo, when an evil spirit comes out of a man, dito ang clean when an evil spirit comes out of a man, it goes through dry places seeking rest, but cannot find it. And then it say, I will return to the original house that I left. And on its return, it finds the house vacant, sweep, clean, and put in order. Malinis hindi ba? Bakante clean and put in order. Then it goes and bring with it 7 other spirits more wicked than itself, na mas malala pa kaysa sa kanya. Maghahagilap pa siya ng 7 espiritu na evil spirit na more wicked than he is. And they go in and dwell there, and the final state of the man is worse than the first. Yan po ang kinuha ko. Alam ko, diniscuss ko na ito nung nakaraan. Hindi na po ako magtatagal dito kasi self-explanatory po ito . But so will it be with this wicked generation. Ayan po Ngayon ito po, hindi po warning ito Hindi warning ito. Talaga ito. Yung parang judgment ito.
judgment, ano? O sige po, at pupunta na po tayo dito sa Hebrew chapter 6 verse 4 hanggang 6. Ang Hebrew po hanggang ngayon hindi alam kung sinong sumulat. Hindi po sulat ni Paul ito, kasi si Paul, pag nagsusulat, parating niyang sinasabi, ako ito si Paul. Binabanggit niya. Pero dito, maraming nagsasabi na Hebrew nga ito ang sumulat. He is a Hebrew, pero babae daw. Kaya hindi niya binigay ang kanyang pangalan, kasi bawal daw ang babae na magbigay ng pangalan. Pero kung sino man yan, ay napakaganda po nito. Ito po ay sususog dun sa sinabi ni Jesus Christ. Ay ito po Hebrew 6 verse 4 hanggang 6. It is impossible for those who have once been enlightened. Ano po ang sinasabi? Imposible kanya. Sino yon? Yung mga minsan na naliwanagan. Ay marami pang sinabi, pero kung dumadami kasi ang salita ay nalilito eh. It is impossible, ang ibig sabihin dito. Imposible kanya na doon sa mga minsan na naliwanagan who have tasted the heavenly gift. Naranasan nila na sila ay gumanda ang kanilang buhay o heavenly gift nga nagkaroon sila ng gift o gumanda ang kanilang pakiramdam. Who have shared in the Holy Spirit, o may Holy Spirit na nga kinasihan sila ng Holy Spirit. Who have tasted the goodness of the Word of God. Ayan po. Naranasan nila basta kagandahan ng Word of God and the power of the coming age. Alam din nila yung propesiya. Napag-aralan nila o alam nila ang mangyayari o ang balak ng Panginoon. And then, ayan po and then falling away. Hindi ba? Nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Nagkaroon ng Holy Spirit. Na enlighten. Tasted the heavenly gift. Nagkaroon siya ng gift galing sa Panginoon. Maari ganyan kay Kibuloy na eloquent speaker, hindi ba? Gift po yan And then pulling away. To restore to repentance. Ayan po, ano daw yung imposible? To restore them to repentance or to bring them back again. Ayan po, ano yung imposible? Yun nga, imposible silang i-return for repentance. Ayan po ang final state ni Kibuloy. Maaring siya ay na-born again, maaring siya ay nagkaroon ng spiritual gift, maaring siya ay alam niya yung the power of the age to come at na-enlighten siya noon kasi nga ay bigar siya noon bigar lang yan sabi nun ni Malcolm ano ba yun? Si Malcolm, yung pastor na nag-alaga sa kanya pastor po ng Pentecostal Church pero oneness. Maluri o Maluri Malcolm Maluri, pastor po yun na naandito na ngayon sa Amerika. Dinescribe niya si Kibuloy from beggar to billionaire. Ayan po, kasi siya ang nagturo dyan o siya ang umalalay dyan. Ano pang sinasabi dito? It is impossible for them to restore to repentance because they themselves are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace o open shame. Muli nilang ipinapako, pwede bang ipako si Jesus Christ ng pangalawa?
Hindi ba? Ano pa nakasulat dito? It is impossible for them to restore to repentance. Ayan po. Yan po ang Hebrew na napakatindi po niyan. Kaya nga yung final state ni Kibuloy ay ganyan na. Hindi ba? Ganyan na. Ang sabi nila ay, dalhin nyo sa korte. Ay, pero alam ko hindi haharap yan sa korte. Alam ko po yan. Sinabi ni Topacio, dalhin nyo sa korte. Harapin na yan. Pero hindi niya harapin yan. Alam ko yan kasi nga guilty eh. Hindi po haharap yan. Dalhin nyo sa korte. Yung mga nagsusulat na mga vloggers, dalhin daw sa korte. Ay, ayan nga dinala na sa korte. At dito sa Amerika po, matagal na po na nasa korte. Yung mga kaso niya dito, pero ayaw niyang harapin. At ang ginawa naman ng korte, ay simpre, ay kung ayaw mong harapin ang kaso mo dito sa Amerika, ipipris po lahat ang mga asset mo. Kasi yan ang ibabayad doon sa mga nagreklamo. Kung hihingi sila ng damnius perjicios, hindi ba? Yun ang ibabayad. Ang unang i-request nung nagrereklamo ay i-freeze yung asset mo. Yan po. May kakilala ako dito nakabangga siya ay ayaw niyang bayaran. Sabi niya hindi ko kasalanan. Ang ginawa nag-request yung yung nabangga niya na i-freeze muna yung mga ari-arian niya. Ayun. Yung bahay niya, yung kutsi niya, i-freeze yan. Yung pira niya sa bangko, naka-freeze. Ganun po yan. Punta po tayo dito sa 2 Peter 2:20. 2 Peter chapter 2 verse 20. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Sa iba po, ang nakasulat ay they escape the corruption of this world. Corrupt po kasi kalakaran po dito sa mundo, corrupt po Huwag po kayong maniwala kasi na kung may magsabi na 6 months aayusin ko yan. Huwag po kayong maniwala. Ito po kasi corrupt talaga ang mundo Corrupt. Makakaalis ka lang dyan kung ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Nahabag siya sa'yo. Pero kung hindi nahabag ang Diyos hanggang mamatay ka, hanggang po sa kamatayan, hindi makakaligtas ang tao dito sa korupsyon. For if after they have escaped the corruption of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome. Ayun nga, bumalik sila Naka-escape nga sila kasi nga napaliwanagan siguro o nabun again o kung ano man ang tawag mo dyan. And then, they are again entangled in them and overcome. The latter end is worse for them than the beginning. Parang inuulit-ulit lang, hindi ba? Si Pedro po ang nagsulat nito. Pinapaliwanag niya yung sinabi ni Jesus Christ. Hindi ba? The latter end is worse for them than the beginning. Ayan po, hindi ba? Sino daw? Yung mga tao na minsan sila ay naka-escape sa corruption ng mundong ito sa pamamagitan ng knowledge kay Jesus Christ, our Lord and Savior. And then again, they entangle again in them and overcome. Saan sila nag-entangle? Doon nga sa mga salapi, sa mga kayamanan ng mundong ito. Hindi ba? O kaya sa kapangyarihan, gusto ng kapangyarihan, hindi ba? Ganun po yan. Punta po tayo dito sa Hebrew. Itataas ko lang po para mabasa natin
Ayan, nababasa na pala, no? Hebrew 10:26. Hebrew pala ito. Dalawa pala ang Hebrew ko. Dalawa ba? Ayun, dalawa nga, ano? Pedro at saka, ay, bakit wala pala akong wala pala akong sulat ni Paul. Pero hindi bali, okay na po ito, ano? Ito po ang napili ko kasi mabigat po ito eh. Hebrew 10 verse 26-27, if we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sin remains. Ayan po, napakatindi po yan. Kung deliberate ka na nagsisining o willfully or stubbornly, ayan, ganyan kay Kibuloy, hindi ba? Nagre-recruit siya ng mga bata na mga minor de edad, hindi ba? Para imumulista niya o gagahasain niya. Ngayon, kung nakuha na niya ang loob, kasi nga ginagahasa niya eh. Kung nakuha na niya ang loob, gagawin na niyang pastoral o kaya ay administrator dyan. Hindi ba? Deliberate po yan. O willfully sinning or stubbornly sinning. Basahin ko po if we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sin remains. Ayan po. But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume all adversaries. Ayan po. Fearful expectation of punishment. Ayan po, nakakatakot na expectation na punishment po yan. Yung fiery fire. Hindi ba? Ayan po. Ayan po ang topic ko ngayon. The last state of Kibuloy is worse than the first. Ayan po. Hindi ba? Ay, ito pong topic ko na ito, pwede pong pakinggan ito kahit na anong oras, kahit na anong panahon. At hindi lang po ito patungkol kay Kibuloy. Pwede po. Kaya hindi ako natatakot na iilan lang ang nanonood eh. Hindi po. Kasi nga, hindi naman mawawala ito sa YouTube eh. Hindi eh. Pwede nilang balik-balikan yan. At kung may iba na naman na pumasok na ganyan kay Kibuloy, hindi kasi mawawalan ng tao na ganyan kay Kibuloy eh. Hindi mawawalan. Ay nung isang araw nga may nagkiklaim na naman eh. Hindi ba? Sa Pasig ata yun. Na hinuli ng pulis. Hindi ba? Ganyan din kay Kibuloy. Ganun po yan. Pero binibigyan ko lang po ng emphasis dito na the worst state of Kibuloy is worse than the first. Kaya mag-ingat po kayo. Lalo na po yung mga members dyan. Magbasa po kayo ng Biblia. Magbasa kayo. At kung nababasa nyo po ito, hilingin nyo sa Holy Spirit na tulungan kayo para makakuha kayo ng wisdom. Ayan po. Kaya nga ako, nagtsatsaga ako dito na nag-i-explain ng ganito. Kasi ito, itinuro ko na ito po sa Saudi Arabia eh. 6 na buwan po ako doon nagturo ng Bible study. Kaya alam na alam ko po ito. 6 na buwan. Twice a week po. 1.5 hour twice a week. Opo. Bible study po yan. At ang daming pilosopo nga kaya hindi pwedeng haharap ka na hindi mo alam ang topic mo. Ganun po yan. Sige po at hanggang dito na lang po at pinapanalangin ko po sa ating Panginoon na sana sa ating pakikinig ay makakuha po tayo ng wisdom. Opo. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.